Kung makikita nyo, mga ka-treasure hunter, ay isang turtle stone marker. Meron siyang head, tapos wala siyang paa. Katawan lang, tapos ulo. Kung makikita nyo, meron siyang ukit. No, yan. Naka-C. Letter C. Tapos, meron siya parang umbok dito. Banda. Nakaharap sa S. So, itong tulis naman ay nakaharap sa west. So, harap sa west ito, nakaharap sa S. Tingnan natin yung likod niya. Dito naman banda ay meron siyang triangle o pyramid. So, yan yung kanyang forma. No? So, ibig sabihin, itong turtle stone marker nito ay isang man-made o ginawa kasi gawa ng mga bato, simento. Yan. Isang ganyan. Kung makikita nyo dito, meron siyang ukit o pyramid. No? Yan o. Triangle o pyramid yan. Ngayon, pag kinumpas natin yan, so gagamit na tayo na, tapos na tayo magkilates, kukumpas naman tayo. So, ito yung nagbibigay ng opening spot or load deposit. Yan, kita nyo letter A. Tapos itong pyramid nito. No? So, kukumpas tayo papunta sa south. So, papunta yan sa south pero baliktad yung 360 degree kasi ano tayo sa north, no? Magkumpas tayo sa north. Kunin muna natin yung yung orientation ng south. Yung makikita nyo head niya ay naka sa south. So makikita nyo may bato doon, no? May bato doon dalawa. So puntahan natin yan mamaya. Yan, may bato diyan. So yan yung matatama nung yung kanyang head sa 180 degree. Pero makikita nyo ang kanyang body hindi sumasang-ayon sa 180 degree. Pag kinumpas mo yan ay 160 degree. Mayroon siyang matataman doon na arrowhead na yan, triangle siya. Tapos patulis. Ang tinuturo noon yung kanyang load o gold bunker na doon. So, pero nandun yung gold bunker base doon sa triangle na yon na yung arrowhead nakaturo doon ay dito yung kanyang opening spot, no? Doon yung gold bunker sa paanan ng bundok niyan. Kung mapapansin niyo bundok diyan, bundok dito, may creek diyan sa pagitan ng dalawang bundok, no? Pero empty. O wala siyang tubig kasi kakaroon lang yan pag tag-ulan. Ngayon, ito yung nagtuturo ng entrance, no? Opening spot, yung letter A. Sa itong triangle nito. Yan. Tapos meron siyang letter C dito. Doon sa unahan niya kanina, mayroong nakukit na C. So, nandito na, nakadetalye. Bali, ikuha na lang natin. Kumpas tayo, papunta doon sa north. Yan. Sa tapat tayo mismo nung kanyang ito. Kumpas tayo sa puntang sa north sa 360 degree. Yan ang matatamaan yung butas niyan. To. Pero makikita nyo dito, meron siyang heart, no? Kung makikita nyo yung heart ay meron siyang tulis, nagtuturo. So dyan yung opening spot. Pero yung hukay na yan, hindi yan hinukay ng treasure hunter. Yan ay isang pugon, no? Yun yung kanyang daan pababa. Pugon ito. Pali nagtanong ako dun sa tenant dito, ito daw ay pugon. So hindi nga treasure hunter kasi dyan nagukay. So yan yun, no? Yan, nagtuturo dyan. Nandyan yung niya. I-detect natin kasi mula dito sa ng heart niyan, heart ito, no? Ayun yung turtle.
Bali naka-triangulation pala itong bato nito. Yan, saka ito. Ayun yung isa oh. Pangatlo. Yan. Pangatlo yan. Bali triangulation sila. Pero yung doon, meron siyang pyramid na ukit. Dito naman yung buntot ng yung tulis ng heart, no? Diyan. So dito yung kuha niya. Pag kinumpas natin yan, ay papunta sa 120 degree southeast. Kung makikita ninyo, itong direksyon nito, mula dito sa opening spot, meron dyan na low deposit. Papunta yan doon, meron ding low deposit. Bali, meron siyang low deposit na nakahalira ay 12, no? 12 box na nakalira. Doon sa hangganan niya, sa may puno ng nyug niyan, yung nyug niyan ay meron siyang dalawang butas nakaharap doon sa 210 degree papunta doon sa gold bunker doon. Nakikita nyo yung bato na nakikita natin dito ay isang turtle yan. Puntahan natin mamaya. So isang yan. Hindi masyado makita, malayo kasi, pero lapitan natin na isang turtle yun. Napakaganda ng pagkagawa. Talagang pinaghirapan nila. Ngayon mag-detect tayo papunta doon, magbilang tayo kung tama ba yung sinabi kong 12 na gold deposit, 12 box. Kasi ang sistema ng tunnel ay pag ganun sa 120 degree, pagdating doon sa nyug na yan, mayroon naman sinyalis doon ng bato isa at saka yung nyug niyan ay may dalawang butas. Pag kinumpas mo yan sa 210 degree papunta doon, nandun yung gold bunker, no, dyan. At pag kinumpas mo ito doon sa south banda, tapos pag ganun, no? So yan yung setup niya. Mag-detect tayo. So okay yung compass orientation, no? Yung pattern, nakuha na natin. Bali ko-confirm na natin sa detector kung tama ba. Okay, paki-pan. Ikunin ko lang yung kuan. Okay. So yan, no? Andito yung unang low deposit. Papunta tayo doon. Doon ka, mano ka doon, tayo mo ako doon. Ayan. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wala na, bumalik na. Pakita mo yung pagong na stored pagong yan. Ang ganda pagkagawa. Dito, tingnan mo dito. Dito ka. Tingnan. Dito naman, pitiwan mo. So, tingnan nyo ito. Meron siyang tulis dyan, no? Triangle. Tapos tulis niya dito. Ibig sabihin, galing yan doon sa opening spot. Papunta dito. Tapos pag ganoon, makita nyo yung yan. So, ito, may ginawa sila, no? Yan. So, arrow. Pero ito yung kuan niya, yung dalawang butas niyan. Turo yan doon sa 210 degree direction. Andun yung gold bunker. So, punta natin, sumunod ko na lang. Hanggang dito yung 12 na gold bar, hanggang dito. So, dito magta-tunnel ka na, pupunta doon. Yan, mayroon pang bato dito na dalawa. Yan, ibig sabihin yan, pag dalawang bato magkatabi ay tunnel, no? So tunnel yan, ibig sabihin yan. Dito na pala yung kuha niya, yung yan yung bunker niya dito. Ano? Ito may bato din dito. Bali nakahalira yung bato, no? Yan, may bato din dyan.
dito, mga bato. Tatlo. So ibig sabihin, diretso dyan ay yung linya na yan pag ganun, may bato yan. Magkalinya din, kakunik. So dito na yung gold bunker yan, no? 1, 2. Yan, marami ng bato dito. Yan, no? So dito tayo. Kita mo ito. So, andun yung turtle, no? Yung turtle na stone marker na yan, nakaharap dito sa south, nandito sa south. Tignan mo ito, pakita mo. Isang triangle, no? Pero makita nyo matulis dito niya, papunta doon sa kuan, ito, papunta sa gold bunker. Yan. So dito na yung gold bunker niya, no? Yan, no? Kami dito wala sa mo. So yan. So ganun, no? Ganun yung pag-remapping, pag-locate. So kung anong nakalagay doon sa stone marker, yun ang ating i-decode. Yun ang magtuturo na saan ang load, na saan yung opening spot, na saan yung tunnel, nandun na. Pero gagamit tayo ng kumpas. Pag walang kumpas, pag walang ganito, mahirapan, hindi natin malalaman kung nasaan yung tunnel. Hindi rin natin maano kung saan yung tamang load, ano ang tamang pattern, no? Yung sistema nila sa pagbaon, sa paglagay ng mga stone marker. So, yan po, no? Okay, salamat.